Sa gitna ng bundok at palayan, nakatayo ang barangay Mapanglao. Isang tahimik na baryo na tila nakalimutan na ng modernong panahon. Ang mga bahay dito ay gawa sa kahoy at pawid. At ang mga tao'y abala sa pagtatanim at paghuli ng isda sa ilog. Tahimik ang lugar, ngunit ang katahimikan ay tila may dalang bigat lalo na sa gabi. May masama na namang mangyayari. Bulong ni Aling Kuring habang naglalagay ng kandila sa altar. Ang mga alagang manok ng mga tao'y nawawala at si Mang Cardo, hindi na siya nakauwi mula sa kagubatan. Ngunit ang usap-usapan ay naputol nang may dumating na kakaibang tao sa baryo. Isang dayo ang hindi nila inaasahang magdadala ng mas malaking kasamaan. Isang umaga, habang abala sa palayan ang mga taga-Mapanglao, dumating ang isang binata sakay ng tricycle na lumang-luma at umaalulong ang makina. Siya'y matangkad, maputla at tila may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila laging alerto at ang kanyang ngiti ay nagtatago ng isang bagay na hindi mo mawawari. Magandang araw po. Bati niya sa mga tao habang bumababa sa tricycle. Ako po si Dario. Napadaan lang at naghahanap ng matutuluyan. Ang mga taga-baryo'y nagtinginan. Nag-uusap-usap ng pabulong. Ang kanilang baryo'y bihirang dayuhin ng mga tao. Si Aling Mila, nakilala bilang isa sa mababait na residente, ang unang lumapit. Kung matutuluyan ang hanap mo, maaari kitang irekomenda sa bakanting kubo sa likod ng bahay namin. Tahimik doon. Salamat po. Malaking tulong ito. Hindi nagtagal ay nakapalagayan na ng loob ng ilan si Dario. Madalas siyang makita sa palayan, tumutulong sa mga gawaing bukid at nakikikain sa mga hapagkainan ng mga residente. Ngunit may ilang hindi mapalagay sa presensya niya. Ang bait naman niya. Wika ni Elsa, isa sa mga dalagang taga-baryo. Baka naman may itinatago siya. Sagot ni Nestor, isang mangingisda. Wala kang basihan. Buliyaw ni Elsa, ngunit kahit siya, nararamdaman niyang may kakaiba kay Dario. Sa gabi, may mga naririnig na mga pagkaluskos sa gubat. Ang mga aso ay tahol ng tahol, at ang mga alagang hayop ay tila nababalisa. Isang gabi, si Aling Kuring ay nagising dahil sa sigaw ng manok sa kanilang likod bahay. Nang kanyang tignan, nawala ang dalawa niyang alagang tandang. Ang mga hayop! Parang binubuksan ng tiyan! Sigaw niya kinaumagahan habang ipinapakita ang natagpuang bangkay ng isa pang manok. Si Dario, kahit malapit na sa karamihan, ay madalas umiiwas sa usapan tuwing gabi. Lagi siyang nawawala at bumabalik lang sa umaga. Minsan, makikita siyang nakatayo malapit sa ilog. Nakatingin sa malalim na bahagi ng tubig na tila nag-aabang ng kung ano. Isang gabi, habang nagiinuman sina Nestor at Kaloy sa may tabing kubo, napadaan si Dario. Ngumiti siya at nagbiro. Mukhang masaya kayo dyan ah. Sumali ka na. Alok ni Nestor. Ngunit ngumiti lang si Dario at nagsabing, Pasensya na. May kailangan pa akong gawin eh. Pagkaalis niya, napansin ni Nestor ang kakaibang amoy sa hangin. Isang matamis, ngunit nakakasukang halimuyak. Anong amoy yun? Dugo ba yun? Tanong ni Kaloy na nangingilabot. Lumipas ang ilang araw at lalong dumami ang nawawalang hayop sa baryo. Isang gabi, nawala si Elsa habang papauwi mula sa bahay ng kaibigan. Hindi siya umuwi kagabi. Iyak ng ina ni Elsa kinaumagahan. Nagkaisa ang mga lalaki sa baryo na maghanap. Si Dario, na bihira nilang makita tuwing araw, ay tumulong din sa paghahanap. Ngunit habang tumatagal, tila mas nakikitaan ng kahinahinalang kilos ang dayo. Bakit parang lagi siyang nawawala tuwing may nangyayari? Tanong ni Nestor kay Kaloy
habang sinusuyod ang gubat. Hindi ko alam, pero may nararamdaman akong masama sa kanya. Habang naglalakad sila sa gubat, natagpuan nila ang bangkay ni Elsa. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at ang kanyang tiyan ay nakabukas na parang hayop na nilapa. Ang pagkamatay ni Elsa ay nagdulot ng matinding takot sa baryo. Nagsimula ng maghinala ang mga tao kay Dario. Siya lang ang hindi natin kilala dito. Pero hindi sapat ang hinala, sagot ng isang babae na patuloy na nagtitiwala kay Dario. Ngunit si Nestor, na hindi mapalagay, ay sinundan si Dario isang gabi. Nakita niya itong naglalakad papunta sa gubat. Tahimik siyang sumunod at nagkubli sa likod ng puno. Sa kalagitnaan ng gubat, nakita niya si Dario na tila nagbabago ang anyo. Ang kanyang katawan ay pumayat, ang kanyang mga kuko ay humaba, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa dilim. Ang amoy ng dugo ay bumalot sa paligid. Diyos ko! Bulong ni Nestor habang nanginginig. Ngunit bago pa siya makatakbo, lumingon si Dario at ngumiti ng masama. Huwag kang matakot, Nestor. Isa ka sa mga mapalad na magpapakain sa akin ngayong gabi. Tumigaw si Nestor at tumakbo pabalik sa baryo. Ngunit napakabilis ni Dario. Sa isang iglap, nasunggaban niya si Nestor at pinabagsak ito sa lupa. Ang sigaw ni Nestor ay umalingaw-ngaw sa kagubatan. Dahilan upang marinig ito ng ibang taga-baryo. Dumating si Kaloy at Mang Rudy, dala ang kanilang gulok. Naabutan nila si Nestor na duguan sa lupa, ngunit wala na si Dario. Huwag kayong papalinlang! Sigaw ni Nestor bago mawalan ng malay. Si Dario! Asong siya! Nagpasya ang mga taga-baryo na maghanda ng mga armas, bawang asin, at mga gulok na bininditahan ni Padre Damian. Ang bawat bahay ay naglagay ng krus at kandila sa kanilang mga bintana. Sa huling gabi, bago nila planuhing palayasin si Dario, bigla itong nagpakita sa gitna ng baryo. Ngumiti siya, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Ano ang ginagawa niyo? Tanong niya, habang ang mga taga-baryo ay nagtago sa likod ng kanilang mga pinto. Alam na namin ang totoo, Dario. Sabi ni Mang Rudy, hawak ang gulok. Ikaw ang salarin sa lahat ng nangyayari dito sa baryo. Hindi ka tao, isa kang aswang. Tumawa si Dario at ang kanyang anyo ay muling nagbago. Ang kanyang balat ay naging madilim. Ang kanyang mga kuko ay naging parang mga punyal. At ang kanyang bibig ay napuno ng matutulis na ngipin. Matagal ko nang alam na malalaman niyo rin ang totoo. Ngunit huli na, kayo ang pagkain ko ngayon. Sumugod ang mga kalalakihan ng baryo. Dala ang kanilang mga gulok na bininditahan, pati na rin ang asin at bawang. Ang mga kababaihan ay nagtipon sa plaza. Nagdarasal habang may hawak na kandila. Si Dario, na ngayoy nasa anyo ng isang halimaw, ay ngumisi habang tila nilalait ang kanilang lakas ng loob. Mga tao, kailanman ay hindi niyo matatalo ang tulad ko. Sabi niya habang naglalakad ng dahan-dahan papalapit sa kanila. Huwag kayong matakot! Hawakan niyo ang mga armas! Protektahan ang baryo! Tumalon si Dario ng mabilis patungo kay Kaloy. Ngunit bago siya makaabot, inihagis ni Kaloy ang isang garapon ng asin sa mukha nito. Sigaw ni Dario habang napaatras. Ang asin ay tumama sa kanyang balat at nagsimula itong masunog. Epektibo ang asin! Gamitin niyo ang lahat ng yan! Ang mga taga-baryo ay nagsimulang maghagis ng asin at bawang kay Dario. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman nito, lalo lamang siyang nanggalaiti. Hindi niyo ako mapipigilan! Sigaw niya habang hinampas ng kanyang matutulis na kuko ang isa sa mga kalalakihan, dahilan upang ito'y bumagsak.
Habang nagkakagulo, dumating si Nestor mula sa isang bahay. Dala ang isang malaking sibat na nilagyan ng talim na pinahiran ng langis ng nyog na may bawang. Kahit sugatan pa mula sa nakaraang engkwentro kay Dario, hindi siya natinag. Dario, tapusin na natin ito. Lumingon si Dario at nakita niya si Nestor na naglalakad patungo sa kanya. Akala ko'y pinatay na kita. Mas matibay ako kaysa sa inaakala mo. Nagpatuloy ang labanan habang ang mga taga-baryo ay nagtutulungan upang mapanatili si Dario sa gitna ng plaza. Si Dario ay sugatan, ngunit patuloy na lumalaban. Habang si Nestor ay naghahanda para sa isang malakas na atake. Sinabuyan ni Aling Mila ng asin ang likod ni Dario, dahilan upang ito'y sumigaw sa sakit. Ngayon na, Nestor! Sumugod si Nestor gamit ang kanyang sibat at tinusok si Dario sa dibdib. Tumama ito ng malalim at isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa buong baryo. Hindi pa matatapos ito. Ang katawan ni Dario ay nagsimulang magbago. Ang kanyang anyo bilang aswang ay unti-unting nawala at ang kanyang katawan ay naging abo na dinala ng hangin. Tahimik ang baryo habang pinapanood ng mga tao ang nangyari. Sa wakas, natapos na ang pananakot ni Dario. Si Nestor ay napaupo sa lupa, hawak ang kanyang sugatang balikat. Lumapit si Aling Mila sa kanya, umiiyak. Salamat, Nestor. Kung wala ka, baka tayo na ang susunod niyang biktima. Matapos ang gabi ng labanan, ang baryo ng Mapanglaw ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit hindi nila makalimutan ang karanasang iyon. Naglagay sila ng mas maraming proteksyon sa kanilang mga bahay, krus, bawang at asin. Si Nestor, na itinuturing na bayani ng baryo, ay nanatiling tahimik. Sa kabila ng kanyang tagumpay, alam niyang ang laban na iyon ay nag-iwan ng marka sa kanyang isipan. Bago siya matulog isang gabi, narinig niya ang ihip ng hangin sa labas ng kanyang bahay. Tila may boses na pabulong sa dilim. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit nang lumabas siya upang tignan, tahimik na ang paligid. Sa kabila ng kanilang tagumpay, nanatiling tanong sa kanilang isipan, mayroon pa bang ibang katulad ni Dario?